Update sa disaster response operations ng DSWD at paghahanda nito sa epekto ng bagyong Dante at Emong. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Asek Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Joey. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asek Irene, unahin na po natin yung inihandang cash assistance ng DSWD. Ilan na po ang pamilyang kwalipikado at nabigyan ng cash assistance mula sa epekto ng bagyong Krising at Habagat? Asek Joey, sa kasalukuyan, nasa response phase pa rin po tayo. Kaya ang mga paunang ipinapahatid ng DSWD ay yung mga food and non-food items. Sa katunayan na Asik Joey, sa araw po na ito, nasa mahigit 342,000 family food packs na po yung nai-release ng DSWD as part of our augmentation support to the various local government units na naapektuhan nga po nitong nagdaang bagyong Sing ng Southwest Monsoon at ngayon ito na pong si bagyong Dante at ng bagyong Emong. Ito ay, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom ngayong panahon po ng mga kalamidad. And again, upang matiyak yung kaligtasan at kapanatagan po ng kalooban ng mga Pilipino na madalas nga po na naapektuhan ng kalamidad. Gaya ng nabanggit ko, as a Joey, nasa response phase pa po tayo, kaya ang mga naipapahatid natin are food and non-food items. Yes. Ano-ano po ang mga batayan naman para maging kwalipikado ang isang pamilya sa natatanging tulong pinansyal ng DSWD? At nasa magkano po ang halaga ng ibinibigay na cash assistance kada pamilya? As a Joey, yung Commissioner, yung pong ating mga ipinoprovide na financial assistance ay ating pong ipinapamahagi kapag nasa early recovery phase na po tayo. Dito na kasi pumapasok yung mga emergency cash transfers, cash for work interventions, dahil sinusuportahan na natin yung restoration ng normal psychosocial functioning ng mga disaster-affected families kasi sinusuportahan din po natin yung mga pamilya na naapektuhan yung kanila pong kabuhayan. Ngayon po, yung amount na ibinabahagi natin ay batay po doon sa assessment ng ating pong mga social workers and doon sa determinasyon at rekomendasyon na rin po ng mga local government units. Batay po doon sa ating guidelines on the emergency cash transfer, we could implement yung pong 75% of the daily minimum wage rate multiplied by the number of days na naapektuhan po sila. But then again, ito po ay dinedetermina ng ating pong field officers with the local government units, subject of course to the availability of funds. Dahil nabanggit mo, Asek Irene, na nasa response phase pa tayo at food and non-food items ang ating ipinapamahagi ngayon, hingi muna kami ng update doon sa distribution ng mga ito. Ano po yung mga rehiyon na pinaka-nangangailangan nito at paano naman po yung paghahanda ninyo? I understand meron naman po tayong mga naka-imbak na family food pack. Pero kamusta yung paghahanda naman po para kay Dante at Emong? Is as of Joey, as of 6 a.m. this morning, nagkakahalaga na po ng mahigit 209 million pesos worth of humanitarian assistance yung naipahatid na po ng DSWD sa mga iba't ibang mga local government units. Again, as part of our augmentation support to these local government units na naapektuhan nito pong mga nagdaang kalamidad. Ito po ay binubuo ng mga food packs and non-food items, kagaya nga po ng hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, pati na rin po yung mga family tents and laminated socks. And as we speak, ay nagpapatuloy pa rin po yung distribution ng mga family food packs sa iba't ibang lugar sa ating bansa, particularly dito po sa National Capital Region, sa Region 1, sa Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, gayon din po sa Region 5, sa Region 6, sa Negros Island Region, sa Region 7, gayon din po sa Region 8, Region 9, 10, 11, 12, Caraga, and the Cordillera Administrative Region. So makita niyo po, lahat po ng ating region dito sa ating bansa ay nabahaginan ng tulong ng DSWD. At gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin po natin na isinasagawa ang pagpapahatid ng assistance. Sa katunayan nga po, kaninang umaga, umikot po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama po ang ating butihing Secretary Rex Gatchalian dyan po sa San Mateo Rizal para po matiyak na maayos yung pagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan. Simula po nung isang araw ay umiikot po si Secretary Rex Gatchalian para tiyakin na maayos yung pamamahagi ng tulong, maayos din po yung ating mga evacuation centers at may sapat na mga
water and sanitation health facilities, mga safe spaces for our vulnerable sectors. Dahil nga ang utos ni Pangulong Marcos Jr., tiyakin po natin yung welfare ng ating mga disaster-affected families. Now, dun sa katanungan, Asik Joey, kung sapat ba yung resources ng DSWD, nais po nating banggitin na nasa mahigit 2.7 billion pesos yung pong standby funds and stockpiles ng ating pong ahensya. At present, nasa mahigit close to 2.8 million food packs yung pong nakapreposition sa iba't ibang warehouses po ng ating departamento. Close to 1,000 warehouses po yan. At meron po lahat yan ng mga food packs and non-food items. Kasalukuyan pong isinasagawa yung pong pagpupulong ng aming pong tanggapan with our regional directors. Pinamumunuan po ito ni Secretary Rex Gatchalian coming from the NDMC meeting na kung saan nga po may mga ibinigay na direktiba ang Pangulong Marcos Jr. bilang paghahanda sa magiging epekto nitong bagyong Dante at ng bagyong Emo. Asik Irene, may ilang mga lungsod at rehiyon na din po ang nagdeklara ng state of calamity. Pakipaliwanag po, ano po ang karagdagang assistance o role ng DSWD kapag may nagdeklara nito? Actually, kapag mga ganito po, even if hindi naman po magdeklara ng state of calamity, ang ibang mga local government units ay nagpapahatid po ng tulong ang ating pong tanggapan. Of course, for the local government units, because they have declared a state of calamity, they could make use of their calamity funds to, again, provide the necessary assistance to all disaster-affected families and, again, support yung pong pag-improve ng mga iba't ibang mga infrastructures, agrikultura na naapektuhan nga po nitong mga nagdaang severe weather phenomenon. And on the part of the DSWD, we continue to assure our partners na meron po tayong sufficient na tulong at maaga po natin ipapahatid ito dito sa ating pong mga partners. Asik Irene, doon naman po sa mga displaced families, meron po ba tayong bilang kung ilang pamilya yung nasa evacuation centers at ano po yung mga pangangailangan nila sa ngayon? Sa kasalukuyan, as a Joey, nasa mahigit 46,000 families po or more than 167,000 individuals yung pansamantala ay nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ito mga evacuation centers po natin ay matatagpuan dito sa National Capital Region, sa Region 1, sa Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, gayon din po sa Region 5, sa Region 6, sa Negros Island Region, Region 7, Caraga, and the Cordillera Administrative Region ay may mga evacuation centers. Nasa mahigit 1,200 po yung naitala natin at minomonitor natin ng mga evacuation centers dito po sa nabanggit ko na lugar. Ano naman po ang mga update sa mga malalayong lugar at lubog sa baha? Kamusta po ang pag-abot ng tulong sa mga ito? Alam niyo po, Commissioner, naging proactive po ang DSWD even before manalasa itong mga nagdaang bagyo at itong habagat, ay nakapag-preposition na po ang DSWD ng mga family food packs sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. More than 3 million family food packs have been prepositioned in all our hubs, spokes, and last miles. Kaya nga po, even in geographically isolated disadvantaged areas, ay mabilis po tayong nakapagpahatid ng tulong. Sapagkat, gaya ng nabanggit ko, nakapag-preposition na po tayo. At habang nakapag-preposition tayo ng mga food and non-food items, ay ongoing din yung production ng mga food packs dyan po sa ating major production hubs, the National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center. Kung kaya nga po, napakadali po na magbahagi tayo ng tulong doon sa mga iba't ibang mga local government units kapagkat nandun na po, nakapreposition na po sa ground yung ating pong mga family food packs. Apart from that, naging maayos po yung coordination natin with the various local government units. Kaya nung may mga request po sila, mabilis po silang nag-pick up sa ating pong mga warehouses at na-distribute nga rin po natin sa ating mga kababayan na apektuhan. In addition to that, yung ating pong mga quick response team members ay nakipag-ugnayan sa ating pong mga local counterparts at nag-assist po tayo sa distribution ng mga goods sa iba't ibang mga Asik Irene, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayang naapektuhan ng sama ng panahon at posible pang maapektuhan ng sama ng panahon. Yung inyo na lamang pong mensahe alinsunod sa tagubilin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yes, alinsunod nga po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa panahon po ng kalamidad. Tinitiyak ng Department of Social Welfare and Development na sufficient po
yung mga family food packs and non-food items na ipapaabot natin sa ating mga kababayan na maapektuhan po ng iba't ibang mga kalamidad. At gaya nga po ng utos ng Pangulo, dapat po siguraduhin natin na mabilis at sapat yung tulong po na ating na ipapaabot. Sapagkat po sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Kung kaya nga po ito yung lagi nating binabanggit sa ating pong mga kababayan, kapag sinabi po ng inyong mga local government officials na kayo ay magsagawa ng preemptive evacuation, sumunod po tayo. Hindi niyo po kinakailangan na mag-worry kung ano po yung kakainin nyo sa mga evacuation centers because DSWD is ready to provide the necessary. Yun lamang po. Magandang tanghali po sa lahat at maraming salamat. Magandang tanghali at maraming salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ma'am.